Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Good morning po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating morning devotion. So sa umagang ito, bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay mananalangin. Samahan niyo po ako.
Hallelujah, hallelujah. We give you praise, we give you honor, Lord. Ama, sa umagang ito, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, sa panibagong araw at lakas na binigay mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, dahil muli naming maranasan ang iyong kabaitan, ang iyong pagpapala, maging ang iyong pag-iingat, Lord. Maging sa umagang ito, as we listen to your word, Lord God, salamat, Lord, sa pagkakataon na muli ito'y magpapalakas ng aming mga pamumuhay spiritual, Lord God, maging ng aming puso at kalakasan namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa knowledge and understanding na igawad mo sa amin sa umagang ito. Na maunawaan namin ang mga salita mo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So muli po, welcome po muli sa ating morning devotion. So sa umaga pong ito, ang ibabahagi ko po ay tungkol po sa kapayapaan. So alam naman po natin, hindi po lingid sa atin ang mga nangyayari po sa kasalukuyan doon po sa Middle East, sa bayan na pinili ng Diyos, ang bansa na kung saan ay talagang nagagalit ang karamihang mga bansa. Ang ating bayan ng Israel, yung ating kapatid, yung ating pong alay, at saka mga pinapanalangin nito mga nakaraang mga araw dahil sa nangyayaring ang kaguluhan sa kanila. So, kung meron po tayong Bible, ay buksan po natin ito sa Book of John, chapter 14, verse 27. Ito po ang nakasaad. John, chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So sa Tagalog po, ito po ang sinasabi, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. So salamat po sa salita ng Panginoon. So mga kapatid, ito po yung mga habilin, isa sa mga habilin po ng ating Panginoong Yesus bago po siya umakyat sa langit. So lahat naman po tayo ay nangangailangan po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan in our own lives. And also we want peace around the world, sa whole world. Yun po yung gusto po nating mangyari ngayon. Actually, hindi lang naman sa Israel at Palestine nang may giyera. Actually, marami nung mga nakaraan pa po yung nangyayari po sa Russia at saka sa Ukraine, po ba? At saka maraming banta ng wars na kung alam naman po talaga natin na trouble po ang magiging resulta po nito. So, maging tayo nananalangin tayong magkaparoon ng kapayapaan sa mundo. So, dinidefine natin yung kapayapaan sa iba't ibang kapamaraanan. So, maybe some of us think it in terms of world peace, yung sinasabi ko kanina, na kung saan ay talagang in the absence of conflict between races and people and nation. So, saan natin pag walang magulo, walang kaguluhan, walang giyera, ay talagang yun po yung sa tingin natin ay yun po ay kapayapaan. Lalo na po dito sa Mindanao, laganap po yan ng mga nakaraang mga taon between our government forces and nung mga tao na at organization na may pinaglalaban at saka yung against lagi sa government. So yun po yung nangyayari, nagkaroon po ng kaguluhan. So sometimes we may think of peace in terms of our own personal relationships. So gusto natin ng harmony in relationships. So kala natin trouble ako, parang walang kapayapaan yung relasyon ko with my friends, with my family, with my spouse, with my co-workers, with our friendships, harmony in our homes and our families. Pero higit sa lahat, mayroon pong kapayapaan na gusto po natin, unang-una, yung kapayapaan po sa ating puso. Amen po ba? Kaya, let us define po saan po ba nanggagaling yung salitang peace o yung kapayapaan. It came from the Greek word na shalom, na kung saan ay talagang ginagamit po natin ito bilang greetings, usually, lalo na po sa atin ng mga Kristiyano, sa halip na katulad ng ginagawa ng mga lalo na sa Pauline Apostles, yung every time na magsusulat po si Pablo sa mga churches po ay sinasabi niya peace, peace and grace. So ginagamit niya po 'yun sa sa greetings sa kanyang mga letters. Pero usually po ngayon pag nagbabatian po ang mga Kristiyano ay sinasabi po na lang po natin diretso ng shalom, shalom. So alam na po natin 'yan na ang ibig sabihin po na kapayapaan ay sumainyo nawa, ganun po siya. So
Bakit nga ba kailangan natin ng kapayapaan? Kasi marami mga troubles in our life. Why there are troubles in our life? Unang-una, we create our own troubles. Tayo po talaga yung conflict within ourselves, within our relationships, at saka yung sa buhay po natin, bakit po tayo natutrouble, bakit po magulo po yung buhay natin, ay wala pong ibang sisihin kundi tayo po mismo. We create our own troubles. Sa anong kapamaraanan? Unang-una, bad and wrong decisions. Ano po? Most of the time, bawat araw gumagawa po tayo ng mga desisyon. So it's either good decision or bad decision. If it's good decision, so mayroon tayong kapayapaan. Ano po ba? Nakakatulog tayo ng maayos. But if we make bad and wrong decisions, talagang matutrouble po tayo. Pangalawa po, wrong choices. Meron na rin siyang kinalaman sa decision, tama po ba? So, mga mali yung mga ano natin, mga pinili natin. So, sa left ba tayo? Sa right ba tayo? Tama po ba? So, may mga ganun na mga ano. So, pula ba o itim ba? Ano ba? So, gagawa ba ako? Hahakbang ba ako? O hindi ako hahakbang? So, yan. Pag mali po yung napili po natin, sa pula, sa puti. Pag mali po yung napili natin, talagang matutrouble po yung buhay natin, mga kapatid. Then, pangatlo po is wrong priorities. So, nakaka-contribute po yan ng trouble sa ating buhay. Yung wrong priorities or misplaced priorities. Pag mali na yung naging priority natin, ay talagang yung mga schedules at saka yung pagmamanage natin sa mga bagay-bagay ay hindi na po talaga yan maiayos. Kaya, nagkakagulo na. Diba ba? Kaya, we need to prioritize things according to yung importance and urgency. Ano po, na kailangan magiging matalino tayo, magiging maalam tayo to prioritize things. Ano ba talaga ang mahalaga? Ano ang pinakamahalaga? Ano ang kailangan unahin kong gawin? Ano yung parang hindi masyadong kailangan? Kaya dapat naka-organize po yan para hindi po tayo magkamali ng pag-prioritize. And then, ano pa ba yung mga nagko-contribute ng mga trouble sa buhay natin? Siyempre, ang walang kamatayang pamumuhay sa kasalanan. Yan po ba? So, every day, we committed sin. Pero yung paulit-ulit na kasalanan ay nagbibigay po sa atin ng trouble yan. Makatulog ng maayos. Especially if we are not yet reconciled with God. Hindi tayo nakahingi ng tawad, hindi tayo nakapag-repent. Talagang hindi po talaga tayo, wala po talagang kapayapaan sa puso natin. So ang kasalanan, malaki po yung contribution niya ng trouble na naidudulot po sa buhay natin, mga kapatid. Okay, next po. Where does peace hide? Saan po ba nagtatago ang kapayapaan? Paano po ba natin siya masumpungan? So, according to Isaiah 26 verse 3, sabi niya dito, you will keep in perfect peace the mind that is dependent on you, for it is trusting in you. So, ibig sabihin po, ang sekreto po para matagpuan po natin ang tunay na kapayapaan ay sinasabi niya po dito na talagang yung perfect peace, the mind that is dependent on you. We are steadfast or totally talaga nagtitiwala po tayo sa Panginoon. Totally nagdidepende tayo sa Panginoon. Kaya pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, it brings harmony in all relationships. Kahit anong dinidesire natin, kahit anong papasokin natin, may kapayapaan. And all dimensions of our being. Yung buo nating pagkatao, mararanasan natin yung kapayapaan if we fully trust in the Lord. Malinaw po na sinabi ng Isaiah 26 verse 3, you will keep in perfect peace. The mind, yung kaisipan na steadfast or yung kaisipan na o yung tao o yung buhay na totally nagdidepende sa iyo, Panginoon. For it is trusting in you. Kasi ito yung totoong pagtitiwala. Na ibig sabihin, pag inilagak po natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, wala na tayong dapat pang ikakabahala. Bakit? Dahil sagot tayo ng Panginoon. Amen po ba? So, next po, how to preserve and not lose peace. Paano daw natin ma-preserve at hindi mawala yung kapayapaan sa atin? Unang-una, ito po yung madalas na nangyayari po. Stop worrying about tomorrow. Masyado kasi tayong nag-aalala, lalo na sa panahon ngayon, we chase time, we chase schedules, pag hindi po yan na-met, ay parang natutrouble po tayo, Huwag natin hayaan ng huwag muna natin isipin yung araw ng bukas. Isipin muna natin yung kasalukuyan. Kaya sapat na ang pangangailangan sa araw ng bukas. Ang diyan ang Diyos. Katulad nung nangyari po sa panahon ni Moses. Diba ba? Na
yung provision ng Panginoon sa kanila ay talagang daily bread, ano po, araw-araw, umuulan ng mana, umuulan ng quail, ano po, and then on the Sabbath day, pinapakuha na sila sa buong araw nila ng pagkain kasi rest day po yun. Pero sa umpisa, parang natakot po yung mga Israelites na maubusan po sila or magutom po sila. Kaya nag-worry sila. Sa kaka-worry nila, na sayang lang din yung mga sinubra nilang kinuha. Kasi ang sabi ng Panginoon, sapat lang. Ano po, sinubrahan nila, kaya namaho din yun, nasira din yun. Ano po, kasi hindi sila nakinig. Kaya nag-worry, marami tayong mga bagay na takutan. Marami tayong mga bagay na kung saan ay masyado tayong nag-alala na nagkukus sa atin ng trouble. Hindi tayo makapag-isip ng mabuti. Ano po, hindi tayo nakapag-desisyon ng mabuti. Hindi tayo nakakapamili ng mabuti. Eh, bakit mo alalahanin ang araw ng bukas? Eh, kung ang sabi naman ng Isaiah 26 verse 3, magtiwala ka sa akin and the perfect peace I will give unto your life. Ano po? And then, pangalawa po, paano po natin ma-preserve at hindi po mawala po sa atin is do not entertain people and circumstances that pollutes the mind. So, wag po na yun mag-entertain ng mga tao na nagkukus ng negative vibes sa ating kapaligiran. People na negative, the way they think, they saw things, the way they perceive things ay masyado silang negatibo, masyadong critical, and circumstances na talagang ay nagpo-pollute po sa ating kaisipan. Ano po, yung nababahiran ng karumihan nating kaisipan. Sa halip na makapag-isip tayo ng mabuti, inaalala natin yung mga bagay, yung mga tao, ini-entertain natin yun. Dapat hindi tayo nag-i-entertain ng mga ganun. Ano po, kundi bagkos, hayaan natin sila. No, kung wala rin naman silang maiambag sa buhay natin sa ikakalago ng ating pamumuhay spiritual, wag na po natin i-entertain. Ano po, yung mga chismis, yung mga bulong-bulungan, yung mga walang kwentang mga usapan. Kaya nga sabi ni Pablo kay Timoteo, wag kang mag-entertain ng old wives' tales. Wag yan ang pagdiinan mo ng panahon. Bagkus disiplinahin mo yung sarili mo. Ano po, sa pamumuhay ng kabanalan. Ano po? So, according to Ephesians chapter 5 verse 11, ang sabi dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. So, wag na po natin i-associate yung sarili natin sa mga taong gumagawa ng masama, na nagkukos ng negativity sa atin at nagkukos sa atin na hindi natin maranasan yung totoong kapayapaan. Ano po? Na wala kang, at saka unang-una, pag isa lang kasing ibig sabihin yan, pag wala kang kapayapaan, may something ka sa puso mo na hindi ka ayos sa harapan ng Panginoon. Ngayon, pag hindi na lang pagtitiwala sa Panginoon, nagkakasala na po tayo doon. Amen po. 1 Corinthians chapter 15 verse 33, sabi dito, do not be deceived. Evil company corrupts good habits. Ano po? Sa ibang translation po, evil company corrupts good character. Ano po? Kaya mamili tayo ng mga taong sasamahan natin. Kaya kung sumasama tayo sa mga loser, so may tendency magiging loser tayo. Kung sumasama tayo sa mga tao na puspos, so magkakaroon ng influence sa atin, maranasan din natin yung kapuspusan. Sasama tayo sa mga tao na troublemaker, may posibilidad na magiging troublemaker din tayo. Pero pagkasama natin lagi ang mga peacemaker, so magiging agent of peace din po tayo, no? Na kung saan ay nagtutroubleshoot tayo ng mga conflict, lalo na po sa relationships, ano po, sa mag-asawa, sa friendship, sa church, nakakatulong tayo, ano po. So, depende po yan kung sino po yung sinasamahan natin. Kaya magiging maingat, mapili, mapanuri po sa mga taong sasamahan na magiging kaututang dila lagi natin, laging kausap natin, lagi natin ka-fellowship. Ano po, kasi may kasabihan nga ang sanlibutan ito na kung sinasabi, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Ano po, so if we associate ourselves, yung pagiging Christian, yung Christ-like, so ganun din po tayo. Amen po ba? Yung mga Christ-like na mga kaibigan, mga Kristiyanong kaibigan, Kristiyanong barkada, yung family church, kung dikit ka ng dikit. So, siyempre, mapapabuti po tayo at peace po tayo. Amen po? Last verse po. Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Amen po ba? Kaya, wag tayong mabahala, wag tayong mag-alala, wag tayong mag-worry, Instead, ano ang pinakamabisa natin gagawin? But in everything, by prayer and supplication.
manalangin tayo at humingi sa Panginoon. Ano po? Na may papasalamat at ang lahat ng nire-request natin ay ipaalam natin sa Panginoon. Hindi po sa mga tao na hindi naman sila, wala naman sila mga iambag na mabuti sa atin. Bagkus, sa Diyos daw natin, let it be known unto God. Ibigay mo sa Panginoon, isuko mo sa Panginoon, isurrender po natin sa Panginoon. Anong sabi niya? And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and mind through Christ Jesus. So, pag ipinagkatiwala natin sa Panginoon, ang lahat ng mga troubles natin, mga anxieties natin, ang lahat ng mga worries natin, if we entrust everything to God, yung kapayapaan niya ay sumagana sa atin na hindi natin kayang masukat, hindi natin kayang mapatong, and then, yung puso natin ay magkaroon ng tunay na kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So kapatid, sa umagang ito, the choice is ours. Ano po? It's in our hands. So the decision is in ours. If we choose trouble, or we choose conflict, or we choose peace. But ang ino-offer ng Panginoon, ang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Yan ang ino-offer ng ating Panginoong Jesus. Nawa, piliin po natin yun. Marami pong salamat. And to God be all the glory. And let us pray. Father God, we give you the highest praise and adoration. Muli, Panginoon, pinapasalamatan ka namin sa mga natanggap namin mga salita mo na kapayapaan na sinisigaw ng aming puso ay nagbubuhat sa iyo. Ang tunay na kapayapaan ay sa iyo lamang namin masumpungan, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Patuloy na maluwalhati at madakila ka sa buong araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Panginoon, maraming pong salamat, Ama, muli, Lord, sa umagang ito, Panginoon, sa patuloy na biyaya mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, sa napakagandang umagang ito, Panginoon, na muli, binigyan mo kami ng lakas, binigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, Lord God. Salamat din, Panginoon, sa aming napakinggan, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon, na nagbibigay kalakasan sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord, sa ginamit mo, Panginoon, na naghayag ng iyong mga salita, O God. Patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, maging ang kanyang buong sambahayan, O God. Maraming pong salamat, O Diyos. At muli, O God, sa umagang ito, Panginoon, Lord God, patuloy na kaming lumalapit sa iyo at buong pusong nagpapakumbaba, humihingi ng kahabagan, Panginoon, sa oras na ito, Ama. Patuloy namin nilalapit sa iyo, Lord, ang aming mga kapatid na kung saan, O Diyos, nakakaranas, Panginoon, ng mga panghihina espiritual, Panginoon. Tulungan mo po kami, O God. Tulungan mo at patuloy na kahabagan ng aming buhay, Panginoon, Lord God. Maranasan namin lagi ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Lord, salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, Lord God, na ginagawa mo sa buhay namin, O Diyos. Lord, alam namin, Panginoon, marami kaming pagkukulang sa iyo, Panginoon. Subalit sa oras na ito, Ama, patuloy kaming humihingi ng lakas sa iyo, Panginoon. Ma-overcome namin, Panginoon, ang lahat ng mga aming pinagdadaanan sa oras na ito, Ama. Tulungan mo kami, tulungan mo ang mga kapatid namin, Panginoon, Lord God, na sa ngayon, Panginoon, nakakaranas ng mga pagsubok, Panginoon, na kung saan ikaw lang ang aming pag-asa, Panginoon, Lord God. Maraming pong salamat, O Diyos, sa mga salita mo na aming napakinggan sa umagang ito, na kung saan, Panginoon, ito'y nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga salita mo, O Diyos, at patuloy mo kaming bigyan ng courage, Panginoon, na lalo pang magpatuloy sa iyo, Panginoon. Lalo pa naming maranasan at hanapin ka lagi namin, Panginoon, Lord God, ang iyong banal na presensya, O Diyos. Maraming pong salamat, Ama. Maraming pong salamat, O Diyos. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming dadakilain at sasambahin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen.